Magandang oras mga kababayan, narito ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at naging isang typhoon na si Opong ayon sa Pag-asa, naglandfall na ang sentro ng bagyo sa Eastern Samar at nananalasa na. Saan naman kaya ang susunod na dadaanan ni Opong? At signal number 4 nakataas na sa ilang lugar. Alamin natin ang latest update dito. Ayon sa pinakabagong datos na inilabas ng Pag-asa ngayong umaga, ang sentro ng mata ni Typhoon Opong ngayuling namataan sa vicinity ng San Isidro, Northern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds ngayon na 120 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na may lakas na umaabot hanggang 165 km per hour. Sa kasalukuyan, si Opong ay medyo bumilis ang kilos nito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Ang storm force winds nito mula sa bagyo ay umaabot hanggang 460 kilometers mula sa gitna nito kung saan mas maraming lugar ang makakaranas ng malalakas na pag-ulan at hangin. Dahil dito itinaas na ang tropical cyclone wind signal number 4 sa Sorsogon, silangang bahagi ng Masbate, Northern Samar, hilaga at gitnang bahagi ng Eastern Samar at hilaga at gitnang bahagi ng Samar. Pinag-iingat natin ang ating mga kababayan dahil dito inaasahan ang storm force winds na may lakas na nasa 90 hanggang 120 km per hour. May lead time ito na 18 hours at may seryosong banta ito sa buhay at ari-arian. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 3 sa natitirang bahagi ng Masbate, kabilang ang Burias Island, bahagi ng Camarines Sur, Quezon, Albay, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Sa Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Samar, hilagang bahagi ng Leyte, Biliran at sa May Samar. Dito inaasahan ng storm force winds na may lakas na umaabot sa 90 hanggang 120 km per hour. May lead time ito na 18 hours at magdudulot ng moderate hanggang significant threat sa buhay at ari-arian. Tropical cyclone wind signal number 2 naman ang Catanduanes, ang natitirang bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, gitna at silangang bahagi ng Quezon, kasama rin ang Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Metro Manila at timog na bahagi ng Bataan, Eastern Visayas, kabilang ang silangang bahagi ng Southern Leyte, Negros Occidental, Iloilo, kasama rin ang Capiz, Aklan at hilagang kanlurang bahagi ng Antique at sa may Dinagat Islands. Pinag-iingat natin ang mga kababayan natin dyan dahil maaaring makaranas ng gale force winds sa mga susunod na oras na may lakas na umaabot sa pagitan ng 65 to 85 km per hour. May banta ito ng minor hanggang moderate na panganib sa buhay at ari-arian. At nakataas pa din ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga lugar sa Isabela, kasama rin ang buong lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Timog Kanluran, bahagi ng Mountain Province, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, natitirang bahagi ng Bataan, Pampanga, Bulacan at natitirang bahagi ng Quezon Province, nalalabing bahagi ng Southern Leyte, gayon din sa Cebu, hilagang bahagi ng Negros Oriental at sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte. Inaasahan sa mga lugar na ito na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na may bilis na 40 hanggang 65 km per hour. Mag-ingat dahil posibleng magdulot pa rin ito ng banta sa buhay at pagkasira ng mga light materials. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, makakaranas ng higit sa 200 mm na buhos ng ulan ang posibleng bumagsak sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at sa may Romblon. Nasa 100 hanggang 200 mm naman na dami ng ulan sa Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Marinduque, Aklan, Antique, Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Habang 50 to 100 mm naman sa Aurora, Cavite, Metro Manila, Bataan, Rizal, Camiguin at Surigao del Norte. Bukas September 27, uulanin pa rin ng 100 hanggang 200 mm sa Occidental Mindoro at sa may Oriental Mindoro, habang nasa 50 to 100 mm naman sa Batangas at Cavite. Paalala sa ating mga kababayan, maaaring mas mataas pa ang mga pag-ulan sa mga bulubunduking lugar at sa mga lugar na dati ng binaha o nakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan.
Ayon naman sa pinakabagong forecast track, may pagbabago sa direksyon nito matapos maglandfall nito sa Eastern Samar. Bahagyang bumaba ang track ni Opong at kasulukuyang tinatawid nito ang direksyong Pakanluran, Nilagang Kanluran. Tatawirin nito ang Masbate, Sibuyan Sea, katimugang bahagi ng Calabarzon at hilagang bahagi ng Mimaropa, bago ito tuluyang lumabas sa West Philippine Sea mamayang gabi o bukas ng umaga, September 27. Habang tinatahak ni Opong ang kalupaan ng bansa, inaasang mananatili ito sa kanyang lakas, subalit pagdating nito sa West Philippine Sea, mataas ang posibilidad na lalo pa itong mag-intensify. Maaari pang magbago at posibleng lumihis ang track nito sa mga susunod na oras, kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa malalakas na pag-ulan at matitinding hangin at posibleng matataas na alon na dala nito. Kaya manatiling nakantabay sa mga susunod na pa nating updates dito sa ating channel tungkol sa lakas at direksyon ng bagyong Opong. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan.